Okay mga ka-TH, may share ako sa inyo bilang isang treasure marker decoder, pero ito ay manggagaling sa isang libro na may pamagat na ito siya. Ito yung libro na yun, dahil tayo ay mga treasure hunter at tayo ay sa treasure marker decoder. The Japanese way, structure and symbolism. Ito yung origin and meaning of the treasure signs and symbols of the golden lily. So tandaan natin na tayo ay naghahanap ng mga treasure loot ng panahon ng Japanese Imperial Army sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na Golden Lily Operation. So meron dito ito yung share ko sa inyo. Siguro familiar sa inyo to. Ito yung marker na makikita nyo sa History Channel ni John Cassie. So lahat ng makikita nyo dyan ay meron palang correspondent na meaning. So unahin natin itong pakita ko sa inyo. Taas natin ng konti. So ito palang yan, yung mga nakikita niyo sa palabas na History Channel yung lost gold of World War II. Makikita niyo yan. Itong marker na to ay gorilla face doon sa palabas na World War II, na lost gold of World War II ni John Cassie doon sa tinatawag na History Channel. So itong line pala na to, tatayo ko lang. Itong line pala na to ng ulo, ayan yung tinatawag na this is the tunnel line. Tapos makikita nyo ito, tinuturo niya itong tumbok na to. Ibig sabihin, this is the door or opening of the tunnel as represented by the arc or door. So naka-arc siya, di ba? Ayun naka-arc. Pwede rin itong kabila. The eye is an angular direction, meaning at the side as directed. So meaning naka-angular siya, ibig sabihin hindi na naka-front. So ibig sabihin naka-angular. Kaya yung na yan, nakikita nyo. Yung curve na yan, opening ng tunnel pa lang ibig sabihin yan. So dito naman tayo pupunta sa mga dot na to. Nakikita nyo mga dot na yan. So dito, ang ibig sabihin yan, the number of dashes equals the distance in meters. So bawat dot pala na yan, nakikita nyo dyan kasi sa sa palabas yung makikita nyo mga boxes yan So ang meaning pala niyan, dash or dot. Dash pala yan, dash. So bawat dash pala na yan ay ang equivalent yan ay distance in meters. So every one dash lines is 1 meter. Ibig sabihin. So kung meron siyang ilang dash lines, 1, 2, 3, 4, 5. Ulitin, 1, 2, 3, 4, 5. So meron siyang tinatawag na 5 dash lines. So ibig sabihin meron siyang 5 meters papunta doon sa tinitingnan nito. Yun ang opening ng tunnel.
So dahil dito ay sarado yung ito yung bibig ng gorilla ay nakasara, ibig sabihin mouth is closed, meaning sealed entrance. So, ibig sabihin yung tunnel na itinuturo nito, ito, yung tunnel na tinuturo nito, makikita mo pero sarado. At saan mo matatagpuan? 5 meters mula sa tinitingnan nito. So kung saan doon nakatingin, didiretsuhin mo lang yan ng titingnan mo lang yan ng sabihin nating laser or compass. Kung saan siya papunta, mula doon, paabante papunta dito sa akin, 5 meters mula dito sa batong to. 5 meters, doon mo na makikita yung opening ng tunnel. Okay, so kapag ka mga ganito nga daw, gorilla stone marker ay mga composite signs and symbols, and maybe perhaps mapping of the terrain and entrance. So yan na nga, mapa na nga siya at saka yung terrain ng entrance. The stone itself was carved as an animal symbol, as a gorilla. Gorilla means large deposit upon the symbol stone marker, where their geometric signs curve at the lines which represents the tunnel line. This is also an arc or door, which is a cryptic sign meaning entrance of the tunnel. So yun, maliwanag sa inyo yan ito yung may share ko lang sa inyo tungkol dito sa mga symbols na ganito. At ito ay hindi ko sariling expressions. Ito ay nagsimula at nabasa natin sa libro na The Way of the Generals, the Japanese Way, Structures and Symbolism. Okay? So sana ay nagkaroon kayo ng idea. Maaaring mauulit itong mga ganitong marker. At least hindi na kayo tinatawag na mangangapa kung saan. Magiging familiar na kayo kung paano ito i-decode itong ganitong klaseng bato. Okay, so yan lang muna ang ating share sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood.